hindi ko yun magagawa kung hindi dahil kay Almond. Hello everyone! Welcome back to our channel. If you're new here, I'm Kim. I'm the owner of Bad Moms Pole Studio. Here in our channel, we teach mom to be strong, sexy, and free. This episode is sponsored by Zyg. Zyg provide good quality baby products at an affordable price without compromising designs. Visit their website at zygbaby.com. Binigyan nila tayo ng promo code and then we will give that promo code at the end of this episode. Today's episode is a special episode kasi we have a guest today. It's the one and only bad dad of Bad Moms Pole Studio, Almond Versosa. Siya lang yata yung lalaki na allowed na pumasok dito sa studio. Okay, bad dad. Yes, Miss Kim. Paano nga ba nag-start yung studio? Well, nag-start yung studio. Idea lang. Nakwento lang niya sa mga friends niya. Sabi ng mga kaibigan niya na, sige, push mo yan. Naalala ko na lang, yun na, sinisimulan na namin yung plano. Tapos may mga friends na nag-suggest sa kanya. Nag-offer nung, itong lugar na to nahanap namin dahil sa friend niya rin na isa rin sa owner ng business dito na nagre-rent din dito. Si Kaysa, si Ronald yun. Sila yung owners nung Luminescence. So, kapitbahay namin sila dito sa Easy Valley Commercial Center. Isa rin sila talaga sa nag-push sa amin. From scratch talaga kami. Wala kaming idea paano mag-business. Nilakasan lang yung loob ni Kim. Nilakasan niya lang loob niya. Tapos tayo, suporta. So, 4 days yung pasok namin. Tapos sinisingit lang namin ng rest day namin yung pag-aayos dito sa studio. Wala talagang pahinga. As in, pagtapos ng trabaho, dito naman, medyo nakulangan din kami ng time sa bahay. As in, work, uwi, kain, palit damit, studio. Tapos sinasama na lang namin yung mga bata dito para may time din kami sa kanila. Nawalan din kami masyado ng time sa kids. Tapos parang hinahanap kami lagi na punta na naman kayo sa studio. Parang ganun yung mga unang buwan. Hinahanap nila kami lagi. Para ka kasing nagkaroon ng isa pang anak. Bagong anak na kailangan bantayan tsaka alagaan. Pagtulog mo hindi maayos. Para kang mayat maya na gigising ka. Hindi mo alam kung anxiety ba yun o ano. Pero hindi ko masabing anxiety kasi may excitement din eh. Excited ka eh. Gumising para pumunta sa studio. Minsan naman iniisip mo, okay kaya yung studio, wala bang pumasok doon, may nagbukas. Oo, may nanloob. Tapos may time pa na nagkaroon ng leak dito sa studio. Pag umuulan, ano pupuntahan ba natin yung studio, diba? Kasi panahon ng ano yun eh, puro bagyo. Oo, halos kakatapos lang din ng, actually summer pa nga nun eh, pero binagyo tayo ng Oo, sunod-sunod. daming Nagkatulo yung studio noon. may leak yung mga downspout, ganyan. Baka nagbabaha na doon. Ano, pupuntahan ba natin kahit madaling araw na? Ganyan. Oo, meron kami noon, umuulan din, pumunta kami dito para lang i-check. So yun, parang sa schedule talagang kakainin talaga yung oras. Lalo na nung nag-start na. Siyempre, yung pag-aayos dito sa studio, parang medyo namamanage pa namin eh, maisisingit. Pero nung bumukas na siya, tapos kailangan mo nang magturo. Tapos ako lang mag-isa magtuturo nun, wala pang ibang mga instructors nun. So ako lang, 2 class ng Friday, 2 class ng Saturday, and then 2 class ulit ng Sunday. Tapos ang tagal mong walang exercise kasi nga puro construction yung ginagawa dito sa studio. Wala kang exercise. Tapos bigla kang sumabak sa class. The next day, hindi talaga ako nakagalaw. As in, talagang Saturday, ganun lang ako sa kama. Sabi ko sa kanya, ano, paano ako magtuturo? Hindi ako makagalaw. Tapos may pinainom niya lang ako ng medyo matindi-tindi na pang-manage ng pain. So, naitawid naman yung first week na yon, pero grabe talaga yung pagod nun. Sabing, parang naghihilik na nga ata daw. Sabi niya, parang nakanganga na daw kapag natutulog. Pero sobrang saya nung nag-open na yung studio. Maski ako,
Parang yung ginagawa ko dito, repair, ayos ng ganito, ayos ng ganyan. Napapagod din ako, what more pa kaya kung ikaw yung nagtuturo. So talagang nag-adjust yung katawan mo dun sa panibagong pagod na nararamdaman mo. Kaya umabot sa time na gabi-gabi humihilik na yung asawa ko na hindi naman siya normally humihilik. Sa finances, kumusta naman? Financially, struggle talaga. I think normal yan sa mga nagbi-business. Wala akong background sa pagbi-business. Pero ito pala yun. Ito pala yung struggle na sinasabi nila. As in, darating yung time na pati yung kinakain mo, tinitipid mo. Siyempre, yung mga bata, hindi mo pwedeng tipirin. So, ikaw yung nagtitipid, papasok ka sa trabaho. Hanggat maiipit mo yung budget mo, ipitin mo. Natitirang pera mo, ilalagay mo sa studio pang abono, pambili ng ganito, pambayad ng ganito. Sobrang bait lang din nung may-ari nung building, yung Valle family. Sobrang bait nila sa amin. Naiintindihan nila kami na talagang mahirap mag-start ng business. Hindi sila yung maya na maniningil na yung sa monthly namin. Si Jamie, nung una, siya yung nagmamanage nito. Sobrang bait. And then, na-turn over kay Gerald. Same din, sobrang bait din. Grabe, parang sinasabi niya, sige, sabihan mo lang ako kapag pwede ka na. Kasi alam niya talaga, struggle talaga kami. Kaya maganda rin na dito talaga kami na tapat. Kahit medyo mahal para sa amin yung upa. Yung presyo ng rent nito, worth it naman din sa place. Kasi malaki din naman siya, tapos maayos. May katabing mall. Tapos may parking pa. Laki So ng parking. reasonable naman kahit medyo malaki para sa amin yung rent. Parang sacrifice talaga na kumuha ka ng magandang location na mahal yung rent. Tapos, starting pa lang kayo, ano talaga siya, gagapang talaga kayo. Kasi di ba merong mga business na automatic, sisimulan ko tong business na to para kumita ako. Ito kasing studio, sinimulan namin siya kasi ang push sa akin ni Almo na magturo ka kasi meron kang ano dyan eh. Naka-align na kasi siya dun sa ginagawa ko pa before pa na talagang tumulong sa mga babae. So, sabi niya, pasok yan. So, ituloy mo na yan. So, hindi siya talaga yung ang mindset namin na, ay, kikita tayo dito. Yun nga lang, talagang hindi kami kumikita dito. Sabi ko iniisip ko talaga, ano ba, hindi pa ba aaminin ng nanay ko na, hasyendera kami? Alam mo yun, parang sobrang nag-struggle kami, uutang ka para may pambayad ka ng utang. Baka sabihin Ganun siya. nanay mo, ampon ka lang, mayaman talaga yung pamilya mo, ano? Ganun. Hindi pa ba malalaman na may mayaman akong tatay? Yung gano'n yung iniintay mong revelation Pero wala talaga So, talagang hirap talaga. Kasi nga, una-una, hindi naman kami galing sa mayaman, hindi mayaman yung pamilya namin. Ano lang naman kami, mga simpleng employees lang naman kami ng isang kumpanya, gano'n, na sumubok lang kami mag-business. So, kumakapit lang kami dahil dun sa community namin na sana maituloy-tuloy natin to. So, isa din yun sa reason kung bakit tayo nag-start ng YouTube channel. So, baka medyo lumaki yung ma-reach natin, may makapanood sa atin na ma'am na baka gusto niya pumunta dito, di ba? Parang ang goal lang talaga ngayon, matuloy-tuloy lang yung pagbayad ng rente kahit hindi kumita Tapos, ano pa ako, parang hindi pa ako magaling mag-manage ng pera. Yung first na few months ng studio, puro ako. Mag-a-ask lang ako ng help kapag may kailangan gawin sa studio. So, hindi siya yung parang 100% na involved. At as in talagang mag-aayos siya dito. Handyman lang. Oo, handyman siya. Pero nung na-mismanage ko na yung finances, kasi ang problema ko kasi, lahat ibibigay ko sa studio. So, sabi ko nga, kung hawak ko yung pera, baka nga may couch na dito, may sofa bed na dito. As in talagang pag may ni-request yung student, ibibigay ko. So, hindi rin siya maganda kasi nga, ayun nga, kahit pangbayad na ng rent, nagagalaw ko na. So, hindi ko rin makontrol yung sarili ko. Tapos, dumating na siya sa point na nag-ask na ako ng help kay Almond. Sabi ko, kailangan ko na talaga ng tulong mo. Kasi mas magaling siya sa akin sa pera So, parang naging
pinabayaan niya ako dito. Siguro para matuto ako. Pero ang natutunan ko, hindi pala talaga ako magaling sa pera. So sabi ko sa kanya, tulungan mo na ako. So siya na lahat may hawak. Tapos, ngayon, parang sobrang involved siya. Natutuwa ako kasi parang shinare ko sa sister ko na yung kuya mo, nagsasabi siya na ganito gawin natin, ganyan-ganyan ang gagawin natin sa class, ganito gagawin natin sa students. Sabi ko parang nakaka-pogi points, yung involved siya. Tapos ako parang, sige po Sir Almon, gaganon lang ako. Kasi buti na lang pala, pinasa ko na sa kanya yung ganong responsibility. Mas alam niya, mas nakikita niya tuloy kung ano yung mga nangyayari dito, mas kinakausap niya yung mga teachers, yung mga students, pati yung mga guardians, kinakausap niya. So, hinayaan ko kasi siya dahil passion niya to. Tapos gusto niya talaga to. So, ako, nag-aantay lang din ako ng, ng kung tatanungin niyo ako. Minsan, nagtatalo kami, ganyan na. Halimbawa, para sa akin, yung naging decision niya, medyo talo dun para sa negosyo. Dati kasi, kapag nagbibigay ka ng input, ang hirap tanggapin. Kasi nga, hindi ka naman talaga involved dito. Parang nakikita ka lang namin pagka may gagawing repair. So, pagka nagbibigay ng input, hindi mo naman alam, wala ka naman dito. So, ngayon, iba na yung dating pag nagbigay siya ng suggestion, pag meron siyang sinabi na ganito gagawin natin, talagang parang, sige po, Sir Almon, sige po. Karoon siya bigla ng talagang say. Kaya sobrang thankful ako kay Almon, yung support niya. Kasi hindi lahat makukuha mo yung gano'n. Parang yung iniisip ng mga tao na ang daming ginagawa ni Kim. Parang hindi natatapos yung ginagawa niya. Hindi, akala nyo lang parang superwoman yung ginagawa ko. Hindi ko yun magagawa lahat kung ang asawa ko pabigat. 'Di ba? Parang hindi mo magagawa yun kung pabigat yung partner mo sa bahay. Hindi, kasi ako, ang routine namin, sa umaga, mauuna pa siyang gumising Tapos siya magluluto para sa amin. Magluluto siya ng breakfast, magluluto siya ng lunch. Pagbangon ko, more on yung hustle sa labas. Yan, studio, yung mga ginagawa ko lang din naman kasi yan ganun. para hindi siya maghilik sa gabi. Kasi pag sobrang pagod, naghihilig siya. Gawin ko na lang yung ibang task para maayos din yung tulog natin parehas, di ba? Pero yun nga, ayun, hindi ko yun magagawa kung hindi dahil kay Almon. Pero totoo yun. Hindi ko nga sinasabing co-owner ako kasi hanggat maaari gusto ko siya lang talaga kasi kanya lahat na plano to So ako tulong lang talaga ako dito, support lang. Hanggat maaari, pag may mga estudyante, ayoko nga na nandito ako nung mga unang buwan. Ayoko rin na mailang yung mga estudyante. May kita nila ako na may lalaki dito safe space for mom tsaka ladies to. Ganyan. Pero ngayon, Oo, tapos sobrang kampante. medyo pa ako nun kasi syempre yung itsura ko, balbasarado ako. Tapos medyo matangkad ako, malaking tao, baka mailang talaga sila sa akin. Pero sino tong mama na to? Ang laking tao, tapos... kasi naramdaman din nila na nung pagtagal, na okay ka naman dito, na safe, nakakaramdam sila ng... Or baka wala lang silang choice kasi may partner ka nung may-ari. Pero hindi. Pero legit kasi na makikita mo talaga na may tiwala sila kay Almon Ngayon nga parang... Nakikipagbiruan pa sila Parang ako na yung naiilang sa kanila Yung una naming event, yung Mother's Day. Kada siya lang event yung lalaki kasi, dito Kada event, nandito ka. makikita mo sila. Alam mo, pumaparty sila sa isang club na wala silang pakialam. At the same time, parang nasa bahay ka. Homey kasi, ganun homey yung studio. parang naramdaman ko na kahit saan lang yung gamit, hindi sila natatakot na mawalan ng gamit. Sobrang kampante nila. Pero nung Mother's Day, hindi ka pa masyadong nakapanood pa nun kasi parang nandun pa lang tayo sa stage na kinakapapa natin kung okay ba sa kanila na may lalaki na nanonood. So ang ginagawa ni Almon dito noon,
nagpe-prepare lang siya ng food. Nagprepare siya ng pagkain, yung parang Mga pika-pika lang. oo, Finger para sa food. para sa mga students. So yun yung ginagawa, busy siya sa may corner tapos nandun, naririnig niya nagsisigawan yung mga students, pero hindi siya masyadong pumupunta doon. Parang alam niya sa sarili niya na baka mailang sila. Pero pagdating na nung showcase, Yung pangalawang event. oo, yung student showcase. Nanonood na siya dito kasi yung mga students, sanay na talaga sa kanya. Yung mga students nga ang nagbigay sa kanya ng tawag na bad dad. Kasi nga, Kala ko parang taga-Baghdad kasi yung itsura kaya Baghdad. bad dad. Baghdad. Ngayon, pala. nagulat na lang ako may tawag na sila sa kanya. Yung Ganyan. isang estudyante yung nagsimula nun si Jane. Si Jane. Oo, tapos dinaya na nagtuloy-tuloy Si na. Jane nga, oo, siya yung nagbigay sa'yo ng bad dad. Nakakatuwa na yung partner mo, very supportive dun sa advocacy mo, dun sa passion mo. Tapos nakikita niya na may mga natutulungan yung studio. So, ang laki na ng community. May na kasi, may mom community na. So, naging magkakaibigan na yung mga tao dito, yung mga moms, pati yung mga anak nila. As in, magkakaibigan na din dito, tumatambay sila dito. Karoon sila ng panibagong circle of friends nila eh. Wala pang isang taon tong Oo, wala pa business isang na taon. to. Pero kung titignan mo sila, akala mo taon na silang magkakasama. Nakakatulong din kasi siya mentally, physically, tsaka emotionally dun sa mga estudyante. Kahit alam mo may mga kanya-kanya silang problema, minsan magpapahaging ng problema pero nakangiti nila sasabihin. Pero hindi natin kasi alam kung gaano ba kabigat sa kanila yun. Pero pag nandito sila, para silang Nawawala yung problema may nila. time warp parang ganun na kala mo mga walang problema pag nandito sila basta makakakain pa rin tayo. Parang ganun yung Parang hinirit pa sa akin ni Kasi Almon kung- nun parang okay yan. As in, yung mga first month sabi niya sa akin na, wag kang matakot kung mawala, magkano lang naman yan. Okay lang yan. Oo. Pero parang ngayon pag-iisipin mo, hala, parang medyo ang hirap na yata sabihin yung gano'n. ang concern mo na kasi ngayon, mawawalan ng pupuntahan yung mga estudyante na kagaya nito eh. Walang ganitong siguro mapupuntahan yung mga moms na talagang for them lang. Siyempre, may mga pole studio May mga rin pole naman na studio. pwede nilang puntahan. Hindi ko nga lang alam kung magiging kagaya ba nito yung samahan nila na Oo. nabuo. Kasi ito homie, So yun, yung mga kids, pwedeng tumambay, ganun. pwede nilang bitbitin yung anak nila, magligalig dyan. Minsan nga, yung mga estudyante, pag wala pa yung ibang estudyante, wala pa yung magtuturo, napaaga sila, natutulog lang. Naglalatag nung crash match nila. Ganyan, Sobrang na sila dito, at home na. So feeling ko, hindi mo may experience sa ibang studio yun. Na yun yung special dito eh. Kaya yun din yung isa kung bakit parang ayaw mong bitawan yung negosyo. Parang di mo akalain na, hala, ganito na pala yung Oo. niloloan natin. Parang dati, parang yung 1,000 mahal na sa'yo. Ngayon parang, hala, parang 6 digits na yung mga utang namin. So, kailangan lang naming magsikap. Parang, Hindi siya yung tipong business na, yung pag matutulog ka na, yung iiyak ka na lang kasi sobrang dami mong problema, na grabe, parang ganito na yung problema ko, stress na, ang problema namin sa studio, pera. Pero pag pumunta ka dito, sobrang saya. As in, ang saya ng mga tao. enjoy mo. So parang nababalance na may problema ka sa pera, pero ang saya ng mga tao dito. Kaya parang hihiga ka na, kaya pa natin. Parang ganun yung nangyayari. Kumbaga yung perang nilalabas mo, worth it, parang kahit maubos yung pera na yon, alam mong napunta sa maganda talaga eh. Alam mo yun, ang dami mong mapapasaya. Parang sana, Masaya ka na, healthy ka pa. 'Di ba, malakas ka. Kasi isang foundation din to nila pagtanda nila eh, na Totoo. kami ni Kim, yung realization nun lately lang nag-hit nung pagtungtong ng 40.
na kailangan pala talaga namin magpalakas para tumagal din yung buhay mo, para hindi ka uugod-ugod, makagawa mo yung mga gusto mo, tas lalo na palaki na yung mga bata. Kung hindi ka physically fit, babagsak ka talaga ang laking tulong din mentally pag physical fit ka Pag gising mo sa umaga, minsan patang-pata ka, wala kang lakas. Kasi yung katawan mo nasasanay unti-unti na nakahilata ka lang Pag galing mong trabaho, uwi, nood TV, tulog. Gising mo naman sa umaga, ligo, kain, pasok sa trabaho. Unlike pag ganito, active ka, may physical activity ka, yung katawan mo sanay sa pagod Kaya importante rin itong gantong may mga negosyo na nagki-cater ng mga activity Sa health kagaya ng o moms, ng oo. health ng moms, ganyan. Kasi sila yung din madalas naman, napapabayaan nila yung health nila So ito, talagang para sa kanila. kung marami nga lang magkaka-interest na lalaki na magpo bakit hindi, di ba? Oo, Tapos- nag-try nga siyang mag-poll kasi. Oo, kasi challenging talaga yung pagpo-pole Akala ko malakas na ako Upper strength kasi, alam ko naman yung capability ko, tingin ko kaya ko Hindi pala ganun kadali Tapos mahapdi Hindi lang strain sa muscle, pati Sa balat. sa balat masakit. Sabi ko kasi sa kanya, dapat ito-try niya yung class. Hindi pwedeng hindi. Kasi business mo to kailangan alam mo kung paano. So, nag-try siya ng pole beginner class ko. Kasi mamaya tanungin ako ng customer or ng nag-i-inquire. Paano ho ba yung pagpo-pole? Ang sagot ko lang, madali lang yan. Tapos pag sisihin ako na, sabi mo madali, ang hirap-hirap pala. Pero sa simula lang naman, lahat naman sa simula mahirap. Nagagaling na din ng mga moms Pag na-enjoy mo naman, iba yung feeling nila pag nakikita ko na nakakabuo sila ng na-execute nila ng maganda, ganyan, ng ano bang tawag niya, tricks. mga combo. Oo, mga Kumo-combo na yung mga nanay dito Pag nakagawa sila ng magandang combo, as in palakpakan, rinig hanggang labas. Pag may Nakikipalakpak. dumadaan, napapalingon dun sa, ano meron dun, ba't nagpapalakpakan? Grabe kasi yung support ng mga tao dito kapag ka merong nakagawa, talagang mega cheer ang mga Yun din, isa. mga nanay, Parang nakaka-boost. wala yung pagalingan, ganyan. Wala yung competition. Walang ganung dito walang vibes na Pag parang nakikita competitive nilang- yung mga tao Pag nakikita nilang struggle yung isang estudyante, Tulungan talaga sila, tapos support. itong negosyong to, itong pole studio na to, para sa mga estudyante talaga to. Anyways, if you're interested, we're located at Easy Valley Commercial Center. We're the only pole studio dedicated to moms. This episode is sponsored by Zyg. You have to go to their website para mag-order kayo and then you will input the promo code which is Zyg BMPS Moms. That's Zyg BMPS Moms. Thank you, Saiji. Thank you, Zyg. Once again, I'm Kim and I'm Almon. we're Bad Mom and Bad Dad. We're the owners of Bad Mom's Pole Studio. Thank you for listening. Don't forget to comment, like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you for listening and thank you for watching. Thank Bye! you. Our episode today is a special episode kasi we have a guest. It's the one and only Bad Dad of the studio. Okay, Bad Dad. Yung sinabi. Ayun! Naanday ka, kaya hindi ako makakaway ulit.